Yan, good morning ha. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag Luzon, maayong buntag Visayas, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Kumusta naman po kayo? Kumusta na po ang mga buhay-buhay natin? Yan. ha? Good morning ha. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa iba't ibang dako ng mundo, all Filipinos all over the world, palagi po kayong mag-ingat at palagi po kayong keep safe at mabuhay kayong lahat. Iksip sa mga didiis, iksip sa mga didilis. Yan. Alam mo, atong ang, sumuko ka na lang atong ang. Atong ang, sumuko ka na lang, huwag kang magmamatigas. Mapira ka naman eh. Ha? Mayaman ka lang, mapira ka eh. Naglabas na nga ang ng korte sa Laguna. Naglabas na ng warrant of arrest laban sa iyo. At yung inilabas na warrant of arrest laban sa iyo atong ang ay walang piyansa, nubil. Nubil yan. Kaya ngayon taong bayan, ang sino mga makapagtuturo kay atong ang ituro niya na. Dahil mayroon po siyang reward na 10 million. 10 million ang pabuya. Ang kung sino man ang magkapagtuturo kung saan man ngayon, si atong ang ituro nyo na. Dahil mayroon po siyang 10 million pabuya o 10 million reward. Yan. Kung gusto nyo magkaroon ng milyon, kung alam nyo kung saan ngayon ang kinaroroonan ni atong ang, ituro niya para mayroon kayo matanggap na tumataginting na 10 million pesos. Malaking halaga na rin yan. Kabuhayan chokis na rin yan. 10 million, malaking halaga na yan. Kaya kung sino man ang nakakaalam kung saan ngayon si atong ang, aba ituro nyo na. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, ituro nyo na. Sayang din yung 10 million. 10 million pesos ang reward eh. Yang may payo ko lang sa iyo atong ang, sumuko ka na lang. Harapin mo na lang atong ang mga paratang, ang mga ipinapukol sa iyo. Huwag kang magtago. Harapin mo. Kahit wala pang piyansa yan, harapin mo na lang. Ipakita mo na malinis ka. Hindi totoo ang mga paratang sa iyo. Mapira ka naman, marami ka namang pira eh. Sumuko ka na lang. Yan na lang ang tanging paraan na ikakabuti sa sarili mo. Sumuko ka na lang, harapin mo na lang ang mga paratang na ipinapukul sa iyo. Huwag kang magtago. Huwag kang duwag atong ang, huwag kang duwag. Huwag kang duwag atong ang, huwag kang duwag. Yan ang hirap sa inyo eh. Masyado kasi kayo nagpa-influensya sa pera eh. Alam nyo ang pera, dalawa lang kasi yan. Pwede mabuti, pwede masama. Kaso lang ang pera mo, atong ang ginamit mo sa kasamaan. Ginamit mo sa kasamaan eh. Hindi kasi kayo marunong manampalataya sa Panginoon eh. Marunong ba kayo magdasal sa Panginoon? Marunong ba kayo manampalataya sa Panginoon? Kasi kung marunong kayo manampalataya sa Panginoon, kasi kung marunong kayo magdasal sa Panginoon, hindi nyo magagawa ang pumatay ng kapwa-tao. Hindi nyo magagawa pumatay ng kapwa-tao, hindi nyo magagawa umutos ng pumatay ng kapwa-tao. Kung mayroon kayong pananampalataya sa Panginoon, kung marunong kayong magdasal, hindi nyo magagawa ang pumatay ng kapwa-tao o mag-utos na patayin ang kapwa-tao. Hindi nyo magagawa yan kung mayroon kayong pananampalataya sa Panginoon. Kailangan kasi kung mapira ka, kailangan mayroon ka pa rin Diyos. Kahit marami ka ng pera, kahit marami ka ng kayamanan, huwag na huwag mong kalimutan ang Diyos. Kasi minsan kasi, naimpluwensyahan ka ng kayamanan mo at kwarta mo, kaya lumalaki na yung ulo mo, kaya kung ano-ano na lang ang maisipan mo.
Ha? Ganun yan eh. Marami ka ng pera, marami ka ng kwarta. Hindi ka kayang sinakin. Kasi nga marami kang kwarta at kayamanan. Kaya alam nyo naman kasi, pag marami ka kasing pera, marami kang maisip kung ano-ano. Ayaw kang mapagsalitaan. Kasi may pera ka, kaya mo magbayad ng mga hitman. Kaya mo magbayad ng mamamatay tao, kaya mo magutos kasi nga marami kang pera. Pero masama yun. Ha? Kaya pag marami kang pera, marami kang kayamanan, huwag mong kalimutan ng Diyos. Para hindi mapapasama, para hindi mapunta sa kasamaan, ang utak mo, ang pag-iisip mo. Kasi ang pera nga, demonyo yung pera, kaya kang tuksuhin dyan eh. Tutuksuhin ka sa pera eh. Kaya kung mapira ka na, marami ka ng kayamanan, huwag mong kalimutan ang Diyos. Kailangan palagi ang Diyos ay nasa isip at puso mo. Huwag mo talagang kalimutan yan para hindi ka mademonyo ng pera. Para hindi ka maudyukan ng pera na mag-utos ka ganyan sa mga kasamaan. Para hindi ka maudyukan ng pera ng ganyan. Huwag mong kalimutan ang Panginoon. Huwag mong kalimutan ang Diyos. Para hindi magiging ganyan ang buhay mo. Kaya nagiging ganyan ang buhay mo atungang dahil kinalimutan mo ang Diyos. Ang kayamanan at ang pera mo na kasi ang Diyos. Kaya ka napapasama. Kaya ka napapahamak sa kayamanan mo at kwarta mo. Ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Kung iniisip mo lang palagi yan, hindi mo maisip pumatay ng tao. Hindi mo maisip yan na mag-utos na pumatay ng tao. Hindi mo magagawa yan. Kung parati mong iniisip na ang sabi ng Diyos ay huwag kang papatay, huwag kang mag-utos na pumatay. Kung yan palagi ang iniisip mo, hindi mo magagawa yan. Kaso hindi mo palagi iniisip. Ang iniisip mo, ang Diyos mo ay kayamanan mo. Yung kwarta mo, ang ginudiyos-diyos mo. Kaya ka napapahamak, dahil ang ginudiyos-diyos mo, yung kayamanan mo, yung kwarta mo, ang ginudiyos-diyos mo. Pero kung mayroon kang Diyos, hindi ka makaganyan, hindi ka mapapahamak. Kung palagi mo lang iniisip ang salita ng the Bible message o salita ng Biblia ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa Biblia? Kahit anong relihiyon, the Bible is only one. The Bible is the Bible. The Bible is in one. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang papatay. Huwag kang mag-utos na pumatay. Yan ang sabi ng Diyos. Kung sinunod mo yan, hindi ka magkakaganyan. Hindi ka daranas ng ganyan ngayon. Tingnan mo, nagtago ka na. Hindi ka kaya iligtas ng kayamanan mo atungang. Yang ginudiyos-diyos mong kwarta, hindi ka kayang iligtas. Sapagkat ngayon, mayroon ka ng patong sa ulo, ikaw ay puganti na. Your fugitive of the Republic of the Philippines atungang. Mapira ka, pero mayroon ka ng patong sa ulo ngayon na 10 million. Kaya kung sino man ang makapagtuturo kay atungang, ituro niya. Ituro nyo na, mayroon kayong matatanggap na 10 million pesos. Yan. Nasa huli ang pagsisisi. Atungang, nasa huli ang pagsisisi. Mapira ka, mayaman ka. Pero ngayon, mayroon ka ng patong sa ulo na 10 million. Ikaw ay puganti na. Ikaw ay puganti na. Kaya, yan ang napala mo. Yan ang napala mo. Hindi araw-araw Pasko. Hindi palagi masaya ang buhay. Kaya yan, yang dinanas mo atungang magsisisi ka man, huli na. Kaya wag mong matawag-tawag ang Panginoon. Wag mong matawag-tawag ang Panginoon. Wag mong mabigas-bigas o mabanggit-banggit ang Panginoon. Kasi di ba? Hindi mo naisip ang Panginoon. Ang sabi ko nga,
Kung ikaw na mapira, kung ikaw ay mayaman, huwag mo palaging kalimutan ang Panginoon. Huwag mo palaging kalimutan ang Diyos. Ha? Yan lang ang palagi yan lang palagi maipayo ko sa inyo. Yan lang maipayo ko sa iyo, Tuang. Huwag mo palaging kalimutan ang Diyos, lalo na yung salitaan niya na huwag kang papatay, huwag kang mag-utos ng pumatay. Para hindi magkalit-silit siya ang buhay mo. Para hindi makaganyan ang buhay mo na yung dinanas mo na ngayon. Yan. Kaya good luck na lang sa iyo, Tuang. Good luck na lang sa iyo. Magpakita ka, harapin mo ang mga paratang laban sa iyo. Yan.